Dinurog ng lalaking ito gamit ang martilyo ang isang anti-gang tasa. Nagkakahalaga ito ng 40,000 euro, tapos isinawsaw pa sa asido, para maging isang kalaw-angin na metal. Siguro iniisip mong baliw sila, at tama ka. Ang 6 na baliw na ito ay magkakasamang nakaupo sa isang marangyang hotel sa Paris para magplano ng isang pagnanakaw ng siglo. Nagkakahalaga ito ng 44 na milyong dolyar. Ang pagwasak sa tasa kanina ay ang unang hakbang ng operasyon. Matapos ihanda ang lahat, nagpanggap si Berlin bilang isang kilalang propesor sa larangan ng arkeolohiya at dinala ang kanyang mga kasama diretso sa St. Germain Church. Dahil alam niyang susuriin ng pari ang kanilang pagkatao, naghanda na rin si Kayla ng maaga. Nang maging matagumpay ang lahat, muling naglabas si Berlin ng isang tumpok ng dokumento at iginiit na ang simbahang ito ay madalas banggitin sa kasaysayan. Sa nakikita niya, nagsimulang maguluhan ang kanyang isip. Sa kanilang seryosong itsura, biglang lumiwanag ang mga mata ng pari. Agad niya silang dinala pababa sa ilalim ng tunnel para simulan ang paghuhukay. Matapos ma-activate ang kagamitang nahanap, ang tunog ng beep-beep nito ay nagsimula ring lumabas. Sinabi nila sa pari na malamang na may sinaunang relikya sa ilalim, kaya't sabik na sabik siya. Sa puntong ito, babalingan ni Damian ang pari ng malamig na tubig. Pagkaalis ng pari, agad na kinuha ng mga tao ang kales na kinakalawang, na inihanda na nila, at inilagay sa hukay na hinukay na, at tinabyunan, para hintayin siyang bumalik para tingnan ang progreso ng konstruksyon. Sinimulan nilang gamitan ng metal detector para suyurin ang bakanteng lote, at mabilis nilang hinukay ang baso para makita mismo ang anti-gang bagay na nakuha mula sa lupa. Kumislap ang kanyang mga mata dahil sa dulo ng daan, isang saradong tunnel ang naghihintay. Ang tunay na dahilan kung bakit sila nagpunta rito ay ang lumabas sa dulo ng daang iyon. Ang daan sa loob ay papunta sa lugar kung saan gaganapin ang subasta ng mga mamahaling alahas ng mga aristokrata. Ang kanilang target sa pagkakataong ito ay makuha ang koronang puno ng diamante na nagkakahalaga ng 40 milyong euro na dadalhin dito, kasabay ng mga tilamsik ng kuryente. Naputol na rin sa wakas ang huling kandado. Mabilis na pumasok ang grupo at naghanap sa loob ng tunnel na madilim at punong-puno ng mga labi. Matapos ang ilang sandaling pagkapakapa, narating din nila ang lugar na nakasaad sa mapa. Ngunit hindi pa rin iyon ang katapusan. Kailangan pa nilang hamukay ng isang sikretong daanan na pailis paitaas. May habang humigit kumulang 14 na metro para marating ang bodega. Maayos ang lahat nang biglang dumating ang pari at gustong kunin ang sinaunang kales. Pagkarinig nito, lahat ay nakaramdam ng labis na pagkabahala. Kapag nabunyag ang kanilang pekeng pagkatao, ang paghahanda sa loob ng isang taon, parang nasayang lang ang lahat, at kapag hindi inayos ng maayos, baka makulong pa tayo. Kaya nang sumilip ang pari palabas ng simbahan ng hapong iyon, mabilis na sinunggaban ni Cameron at Roy ang malite sa kamay niya. Nang makita iyon ng mga bodyguard na nakatayo sa tabi, agad nilang kinuha ang basurahan sa gilid ng daan at ibinato sa kanila. Dali-dali silang tumayo at tumakbo dala ang banal na kales. Kung sakaling makilala sila, katapusan na nilang lahat, pero hindi sila tinantanan ng 2 bodyguard. Kaya naman, napilitan silang magtago sa isang paradahan. Sa ganitong sitwasyon, malapit na silang matuklasan. Kaya kailangan nilang iliga ang mga ito para magkaroon ng oras para buksan ang isang sasakyan sa basement. Pagkatapos nilang matagumpay na makapag-supply ng kuryente, mabilis silang umalis doon. Pero hindi nila inaasahan na hinarang na sila ng mga taong iyon. Hinarang nila ang nawawalang kontrol na sasakyan na dumausdos at bumangga sa nakaparadang kotse sa harap. Buti na lang at walang nangyari sa kanilang dalawa. Mabilis silang gumapang palabas para tumakas. Hindi nila inaasahan na aatakihin sila ng 2 tao at hindi sila makabangon dahil sa high-pressure water cannon. Lalo na ang protektahan ng kaligtasan ng Copa. Nang makita nilang hindi maganda ang sitwasyon, minabuti nilang iwanan na lang ito. Akala nila ay bigo na ang misyon nila. Mukhang malungkot silang dalawa dahil akala nila ay katapusan na ng grupo nila. Hindi nila inaasahan na muling lilito ang banal na Copa sa kamay ni. Sinamantala ni Damian ang pagkakataon na nakarete at nagpapagaling ang pari. Naghalinhinan silang maghukay buong magdamag. Sa wakas, narating din nila ang pader ng vault para mapadali ang pagpasok ng mga kasamahan niya sa loob ng bodega. Nagpanggap si Roy na isang delivery boy ng pagkain sa gabi. Tapos, mayroon na siyang nakasubong effervescent tablet sa bibig. Sa kanya sinimulang inisin ang mga ahente. Nainis sa kanya ang isang ahente at biglang sinampal siya. Sa isang iglap, sinamantala niya ang pagkakataon at umarte. Hindi lang siya nagpagulong-gulong sa lupa, kundi bumubula pa ang bibig niya. Nang makita iyon,
Nagpanik ang dalawa at naghanap ng paraan para bigyan siya ng first aid. Kasabay nito, sinimulan na ng iba pa ang kanilang trabaho. Pumasok sila sa loob ng bodega matapos magsuot ng protection. Sinimulan nilang gamitan ng lagaring bakal para sirain ang pader. Tapos gumamit ng robot para dahan-daang bomb utes. Bagamat napansin ng camera ang dalawa noong dumaan sila sa pasilyo, buti na lang abala ang mga gwardya kay Roy, kaya walang nakapansin dito. Mayroon silang 3 minuto para mapasok ang network ng camera. Pagkatapos ay disable ang mga ito at samantalahin ang pagkakataong hindi pa rin napapansin ng mga gwardya para makatakas dito. Pero sa kasamaang palad, nang tagumpay ng mapatay ni Kayla ang 3 sa 4 na camera. Tapos aksidente niyang naputol ang pangunahing cable ng kuryente, kaya nagkagulo ang lahat. Buti na lang, kalmado pa rin si Kayla at nahanap niya ang fuse na pumutok at matagumpay. Niyang naputol ang signal ng huling camera sa loob ng silid, natunaw na rin ang tableta sa lalamunan ni Roy. Dali-daling ay nalalayan siya ng mga security guard, at nagmamadali ring bumalik sa tunnel ang dalawang kasama niya, at kinontrol ang elevator para ibalik sa dati ang pader na humiwalay. Kaya kahit anong titig ng mga security guard, wala silang makitang kahit anong butas. Matapos nilang makuha ang control sa security camera, kukuha si Kayla ng mga blankong video para ipalabas kapag nagsimula na ang aksyon. Ipapalabas niya ito para malinlang ang mga security guard. Sa ganoon, makakapasok at makakalabas sila sa bodega kahit anong oras. Ang susunod nilang problema ay kung paano bubuksan ang pintong bakal. Ang pintong bakal na to na may kapal na 25 cm, pero napakadali lang nito. Para sa isang lalaking matalino tulad ni Damian, puputulan nila ang silid kainan na parang tinapay. Pagkatapos ilagay ang drive at roller sa magkabilang gilid. Gagamit sila ng isang bakal na cable na gumagalaw ng mabilis para gupitin ng patayo ang pinto. Pagkatapos ilagay sa ibabaw ng pinagputulan ang 2 puli na may magnet. Tapos dahan-daang hilahin pataas para matagumpay na makapasok sa loob. Tapos na ang lahat ng paghahanda. Ang kailangan na lang nilang gawin ngayon ay maghintay. Dahil sa party na ito, mayroong 63 na mamahaling alahas na ipagbibili sa auction. At iba-iba ang oras kung kailan sila dadalhin dito. Kaya kailangan nilang tiyakin na tama ang araw kung kailan ihahatid ang huling gamit para madali na lang nilang makuha lahat. Pero ang tanong, paano nila matitiyak na tama ang araw? Yan ang ipaubaya nyo kay Berlin. Sinadya kong umupa ng 5-star hotel. Matagal nang pinaghandaan ang mamahaling pagnanakaw na ito. Para subaybayan ang nagho-host ng auction na nakatira sa bahay sa tapat. Kapag nakita nilang lumabas siya ng bahay, magpapanggap silang residente ng lugar, at saka nila papasukin ang bahay niya. Hindi nila inaasahan na para sa seguridad niya, 3 beses niyang ikinandado ang pinto at naglagay pa ng alarm system. Sakto namang nagsisikap ang 3 na buksan ang kandado, nang may isang residente sa lugar na umuwi. Ibig sabihin nito, kailangan nilang bilisan, pumasok sa bahay, kung hindi, maghay-hinala ang isa. Matapos matukoy ang lokasyon ng security key panel sa dingding, mabilis nilang ginamit ang software para makuha ang passcode. Matapos mabuksan ang pinto, tinakpan pa nila ang butas sa dingding. Nang makarating ang lalaki, nakapasok na sila sa loob. Para masubaybayan ang bawat galaw niya, naglagay sila ng 12 camera sa iba't ibang lugar. Kung saan pwedeng maglagay, naglalagay sila. Nang maghahanda na silang umalis, may narinig silang nagbubukas ng pinto sa labas. Nang makita iyon, dali-dali silang 3 na naghanap ng mapagtataguan. Kaya naman, kinailangan na naman niyang sumugod palabas na parang kidlat. Gawin mo sa isang iglap. Ang nagbukas ng pinto ay hindi ang may-ari ng bahay na ito, kundi ang tagalakad ng aso na binayaran niya. Tila nakakaamoy ng kakaiba, isang aso ang agad na lumapit sa tabi ng kama. Sumilip ito sa ilalim pagkatapos makitang may 2 taong nagtatago roon. Naging mapaglaro pa ito at pumasok para nguyatin ang laylayan ng palda ni Cameron. Para iliga ang atensyon ng aso, kinailangan ni Roy na itapon ng bowl ang hawak niya palabas. Buti na lang at hindi napansin ng lalaking naglalakad ng aso ang kakaiba. Nang paalis na siya, bigla niyang binuksan ang aparador at sumilip sa loob. Parang natigilan ang lahat. Buti na lang at para makapaghanda sa anumang mangyari, mabilis na nakapagtago si Kayla sa likod ng mga damit kaya nakaligtas siya. Simula noong araw na iyon, nagsimula silang maghalinhinan sa pagbabantay kay Francois 24 na oras. Pati asawa niya, binabantayan din ni Berlin. Nang magkita silang dalawa para kumain, ginamit niya ang sipit na pangbukas ng alimasag. Gupitin ang kanyang panty at ilagay ito sa mesa para akitin si Berlin habang sinusuyo kanya sa banyo para gumawa ng kalokohan. Nang biglang sumulpot si Francois at natakot siya. Para malutas ang nakakahiyang sitwasyon,
Napilitan si Berlin na sabihin sa kanya na dalhin ang asawa niya para magkita sila at magpanggap na nag-aaway silang dalawa ng gabing iyon. Sa wakas, naipadala na ang huling alahas sa bodega. Matapos isaayos ang lahat sa mga tamang lalagyan, nakasara ng mahigpit ang pinto ng safe, at magsisimula na ring kumilos ang grupo ni Berlin. Si Kayla ang naiwan sa tunnel para kontrolin ang mga kamera. Ang 5 natira ay papasok para magnakaw. Dahil isang pinto lang ang pagitan nila at ng mga security guard, kaya kailangan nilang kumilos ng maingat. Tinitingnan ng mga mamahaling alahas. Isa-isa itong inilalagay sa kanilang mga bag. Kitang-kita ang ngiti sa mukha ni Berlin. Pero nang maayos na ang lahat, bigla na lang nagtalo sina Berlin at Damian. Sa gitna ng matinding gulo, hindi na pinansin ni Damian ang kahon sa kamay niya. Diretso siyang sumugod kay Berlin para ayusin na ang kanilang gusot. Kahit na may makapal na pintuan, ang malakas na lagapak ng kaong bakal sa loob ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Francois. Agad niyang iniutos na buksan ang camera sa loob ng silid para makita niya, pero tahimik pa rin ang lahat dahil nagdududa. Matapos makinig sa mga ingay sa loob ng silid, iniutos niya sa mga security guard na agad suriin ang mga daanan sa paligid. Nakita ni Kayla na tila may problema, kaya't agad niyang ipinaalam sa kanyang mga kasamahan. Isa sa inyo ang kailangang lumabas para gamitin ang jackhammer para takpan ang butas sa dingding. Ang iba naman sa inyo ang baalang isara ang pinto ng safe. Buti na lang at nagtagumpay ang lahat. Nabawi ni Kayla ang pekeng tape para hindi maghinala ang may-ari ng safe. Sa ilalim ng mahigpit niyang pagbabantay, nag-ikot ang security guard para suriin ang lahat pero walang nangyaring kakaiba. Nang marinig yan, lahat ng naroon ay nakaramdam ng matinding takot. Sa pagkakataong ito, tumawag ang asawa ni Francois. Matagumpay siyang nailayo rito. Nang marinig yun, ang mga naghihintay ng kinakabahan sa loob ng safe ay makakahinga na ng maluwag. Matapos mailabas ang lahat ng alahas, hindi pa sila makaalis agad. Kailangan pa nilang manatili para ibalik ang ayos ng lugar. Una, kailangan nilang hinangin ang hiwa sa katawan ng safe. Pagkatapos, gagamit sila ng heal-in gun para pakinisin ang ibabaw. At pagkatapos, lalagyan nila ng pintura na inihanda na nila. Pero ngayon, isa na namang mahirap na problema ang lumitaw. Paano nila mababawi ang lahat ng mga kagamitang nakakabit sa loob? Ang control panel, natuklasan niya ngayon ng isang high voltage circuit na dumadaloy sa ilalim ng tunnel. Ngayon, gamit lang ang switch, ikokonekta niya ito sa 3-phase current ng volt para makalikha ng malakas na kuryente na kayang sunugin ang pyusa ng mga kagamitang dekuryente. Sa pagkakataong ito, babawiin nila ang lahat ng kagamitan na ikinabat nila noon, tapos hihinangin ang mga butas sa dingding, at itatayo muli ang dingding sa paligid ng basement para masigurong magiging perpekto ang plano. Bago pa man, pinagplanuhan ng mabuti ni Berlin ang lahat. Ang inaasahang oras ng pagtatapos ng trabaho ay sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw. Pagkaalis natin sa simbahan, maghihiwa-hiwalay tayo sa mga grupo pabalik sa hotel. Sa gabing iyon, walang sino man ang pwedeng lumabas ng kwarto para maiwasan ang anumang hinala. Tapos alas 9 hanggang alas 10 ng umaga kinabukasan, isa-isa tayong magche-check out. Bago umalis, siguraduhing malinis ang kwarto. Kahit isang hibla ng buhok ay hindi dapat maiwan. Samantalang si Berlin, habang nililinis ng lahat ang lugar, palihim din siyang nagpunta sa bahay ng may-ari ng safe at ginamitan ito ng pampatulog para makatulog ng mahimbing. Pagkatapos, binawi niya ang lahat ng camera, yung mga camera na ikinabot ng grupo ni Kayla dati. Nang matapos ang lahat, lumapit si Berlin sa kama at kinuha ang telepono ni Francois. Pagkatapos, nagpalit siya ng damit at nagmaneho papunta sa apartment nito sa labas ng syudad para gumawa ng mga peking ebidensya para akusahan siya na siya ang nagnakaw ng mga bagay na ito. Matapos niyang gawin ang lahat, nagmaneho siya pabalik sa hotel. Ibinabalik ang mga damit at telepono sa dating pwesto ni Francois, at saka masayang umalis doon pagkatapos nilang matapos ang lahat. Sina Roy at Cameron, nagplano na para sa kanilang kasiyahan. Tumakbo sila sa kalsada at ginamit ang kanilang mga daya para nakawin ang isang mamahaling kotse mula sa mga mayayaman. Pagkatapos, nagmaneho sila sa Caravan para magpakasawa sa kanilang hilig sa bilis. Balewala sa kanila ang mga sinabi ni Berlin. Ang ipinusta nila ngayon ay ang mamahaling kotse, na kanila lang nanakaw pagkatapos nilang batasan ng 2 butas ang bubong. Ang organisasyon ay magkakabit doon ng isang pares ng espesyal na sapatos, para ang isa ay makatayo sa ibabaw. Ang larong ito ay talagang napakadelikado. Kung masyadong mabilis, malaki ang tsansa na mahulog ang taong nakatayo sa bubong ng sasakyan. Pero kung mabagal naman, matatalo tayo ng kalaban. Noong simula ng kompetisyon,
Akala ng grupo ni Roy at Cameron na panalo na sila, pero sa kasamaang palad, sa kalagitnaan, lumipad palabas ang renda sa kamay ni Cameron. Para masiguro ang kaligtasan ng kanyang kasama, kinailangan ni Roy na ihinto ang sasakyan. Isa lang naman itong nakaw na sasakyan. Okay lang matalo, pero hindi pa nagtatapos ang malas doon. Kinabukasan, habang naghahanda silang bumalik sa hotel, natuklasan ni Cameron na nawawala rin ang kwintas na nagkakahalaga ng 44 na milyong euro. Nawala raw ito sa bulsa ng kanyang coat. Samantala, hindi ko alam kung anong nangyari. Sumunod si Kayla sa kanyang boyfriend sa grupo, at pinilit buksan ang pinto ng kumpanya ng paupahang sasakyan. Tapos, nagsimula silang maghanap sa dilim para hanapin ang kanilang record. Lumabas na nagkamali pala sila noon. Hindi ko maintindihan kung bakit gumamit si Kayla ng peking pasaporte para umupa ng sasakyan. Kung malaman ng pulis na nagpeke sila ng pasaporte, magiging napakagulo ang lahat. Pero habang sinusubukan ni Kayla na i-hack ang computer, ibinunyag naman ang kanyang katangahang kasama ang kanilang kinaroroonan. Nakita ng empleyado sa tindahan na may dumaan sa bintana. Dali-dali siyang umakyat para tingnan ang sitwasyon. Alam niyang hindi siya makakatakas. Kaya umupo na lang si Kayla at nagkunwaring abala sa paglutas ng tambak na trabaho. Nalinlang ng ilang sinabi mo ang lalaking yun, pero hindi ang mga kasamahan niya. Dahil matagal nang hindi bumababa ang kaibigan nila, samampo na rin silang lahat dito. Ang galing, paano sila makakatakas sa mga kamay ng mga taong ito? Matapos maghanap, natagpuan din ni Kayla ang pasaporte ng kaibigan niya. Pero sa mismong sandaling yun, nagloko ang computer. Dahil sa takot niya, lumapit ang security guard kay Kayla para tulungan siya. Kinukumpuni ang computer, nagtatago si Bruce sa ilalim ng mesa. Pakiramdam niya may mangyayaring masama, kaya dali-dali niyang itinago ang dumbbell sa likod niya sa ilalim ng mesa. Nang yumuko ang lalaki, bigla niyang nakita na may isang estranghero na nagtatago sa ilalim ng mesa. Dali-dali niyang binunot ang baril sa kanyang bulsa para takutin silang dalawa. Nakita niyang gusto nitong suriin ang kanyang ID. Nagkunwari namang naghahanap si Bruce kahit saan. Pagkatapos ay inilabas ang dumbbell at ibinato ito sa lalaki. Dahil sa baril na lumipad papunta sa kanila, nagawa nilang magtagumpay. Tumakas sila mula roon. Kinaumagahan, nang dumating ang mga tauhan para ihanda ang subasta, natuklasan nilang nawawala ang mga alahas na nagkakahalaga ng milyon-milyong euro. Kaya labis silang nagulat. Agad silang nagsumbong sa pulis, ngunit pagkatapos suriin ang pinangyarihan, wala silang nakitang kaina-hinalang bakas. Kaya ang tanging pinaghihinalaan sa ngayon ay walang iba kundi ang tagapamahala ng bodega ng seguro, si Francois. Matapos dalhin sa istasyon para sa interogasyon, naglabas ang pulisya ng sunod-sunod na ebidensyang nagpapabigat para akusahan siya na siya ang nagnakaw ng mga kayamanan. Sa mga bagay na nakalatag sa harap niya, hindi rin alam ni Francois ang gagawin dahil kagabi, pagkatapos niyang gumala, diretso na siyang nakatulog hanggang umaga. Habang buong puwersang nagsasagawa ng paghahanap ang pulisya sa bahay ni Francois, ang tunay na mga magnanakaw ay hayagang tinatangay ang lahat ng mga alahas sa harap mismo nila, ngunit hindi nila inaasahan na habang tinatangka nilang tumakas papuntang ibang bansa, ay napigilan sila ng mga pulis na nagbabantay sa hangganan. Patayin niyo ang makina. Kailangan naming suriin ang sasakyan niyo. Biglang nataranta ang tatlo sa loob. Sino ba naman ang mag-aakalang may checkpoint dito? Kung matuklasan ng pulis ang mga alahas na nakatago sa sasakyan, tiyak na hindi sila makakatakas. Pero wala na silang ibang paraan para hindi maghinala. Kailangan pa rin nilang pagbuksan ng pinto ang pulis. At sino ba naman ang mag-aakalang pagkasakay pa lang? Dumiretso na ang pulis sa drawer, kung saan nila itinago ang kayamanan. Nang makita nila ito, pawis na ang tatlo. Inabot ng pulis sa loob at kinuha ang isang garapon. Mukhang kaina-hinala, kaya tinanong sila. Nagpaliwanag agad si Damian na ang laman nito ay abo ng kanyang asawa. Pauwi na raw siya sa kanilang probinsya kasama ang kanyang asawa at 2 anak, pero sinabi ng pulis sa kanila na sa France, ang pagdadala ng abo sa labas ng bansa ay labag sa batas. Nang marinig iyon, sumagot ng pagalit si Roy, kaya naghinala ang pulis, at pinilit silang buksan ang lahat ng kahon sa sasakyan para suriin ang sitwasyon. Nang marinig iyon ni Cameron, agad niyang kinuha ang garapon at tumakbo palabas. Nang marinig ang putok, agad na huminto si Cameron at mabilis siyang pinalibutan ng mga pulis. Nang makita nilang yakap-yakap ni Cameron ang garapon habang umiiyak ng husto, naghinala ang isa sa kanila at sinubukang agawin ito. Ngunit sa kasamaang palad, gumulong ang garapon at tumapon ang pulbos na nasa loob. Ito ang gagamitin natin para makatakas. Sa France,
Ilegal ang pagbiyahe ng labi ng patay. Kaya kapag inilagay natin ang garapon na ito sa istante, hindi napapansinin ng mga pulis ang mga kahon na tinatago nila. Alahas pa. Agad na dinampot ni Cameron ang mga ito at ibinalik sa loob ng garapon. Para sa kapayapaan ng mga patay, napagdesisyonan ng mga pulis na palayain sila. Ngunit hindi nila alam na ito ay maliit na bahagi lamang ng plano ni Berlin. Samantala, natanggap na rin ng grupo ni Kayla ang balita. Naglagay ng mga checkpoint ang mga pulis sa lahat ng dako, kaya nagpasya silang bumaba ng sasakyan at dumaan sa gubat para makalusot. Ngunit may hindi inaasahang nangyari ng gabing iyon. Si Kayla, habang umiihi, ay nakagat ng ahas. Narinig ni Bruce ang kanyang sigaw at dali-daling lumabas ng tolda para tingnan ang sitwasyon. Sino ang mag-aakala na ang ahas na nakakagat kay Kayla ay isang mapanganib na uri ng ahas? Hindi na sila pwedeng mag-atubili pa. Kailangan nilang agad na pumunta sa pinakamalapit na ospital para gamutin ang sugat. Takbo lang sila ng takbo hanggang makarating sila sa malaking kalsada. Dali-daling ibinaba ni Bruce si Kayla. Tapos pinara niya ang isang rumaragasang sasakyan, pero hindi niya inaasahan na may kasunod palang sasakyan ng pulis ang sasakyang iyon. Para sa kaligtasan ni Kayla, binaliwala niya ang lahat, basta makarating muna sa ospital. Nang ilipat si Kayla sa stretcher, sa kasamaang palad, nahulog ang magazine ng bala mula sa bulsa ng kanyang damit. Pinulot ito ng pulis at tiningnan. Tapos nalaman nilang totoong bala pala yun matapos nilang mapigilan yung dalawang pulis. Inutusan mo sila na bilisan nilang magmaneho papasok sa ospital para sunduin si Kayla. Paglabas, gagamitin nila yung sasakyan ng pulis para pumunta sa napag-usapang lugar. Dito naman, matapos makatakas sa checkpoint ng pulis, hindi na rin naglakas loob pang sumulong yung mga tauhan ni Roy at Cameron. Kung mahuli na naman sila, hindi na nila sigurado kung makakatakas pa silang muli, kaya nagdesisyon silang ay parada yung sasakyan sa isang bakanteng lote. Magtatagal muna sila rito ng ilang araw bago magdesisyon, pero kahit nakatigil, tinamaan pa rin sila. Hindi pa nga sila nagtatagal doon, dumating na naman ang mga pulis. Nakita ni Damian na masama ang sitwasyon kaya sinabi niya kay Roy. Pero hindi pa nakakalayo si Damian, pinaligiran na ng mga pulis ang lugar. Isang grupo ng mga pulis na armado at may mga salamin na panlaban sa bala. Lumapit sila, at may mga sniper na nakahanda sa paligid. Kapag sumubok silang lumaban, agad silang aatake. Sa hindi inaasahan, biglang may lumitaw na baril. Nagpaputok ito sa labas, at nagsimulang himukin ng mga pulis na sumuko sila. Nang marinig iyon, sina Roy at Cameron sa loob ay nagsimulang itutok ang loudspeaker sa labas, at sumigaw ng malakas. Ngunit wala pang 5 minuto, nakaramdam ang hepe ng pulisya na may mali. Agad na binunot ang baril at mag-isang lumapit sa sasakyan. Hindi niya inaasahan na wala ng tao sa loob ng sasakyan. Dahil dito, lahat ng naruroon ay nakaramdam ng labis na pagkalito. Pagkasakay sa sasakyan, natuklasan ng mga pulis na sila ay nalinlang na. Ang lahat ng nangyari ay dahil sa automated system ni Damian. Nilikha. Ngunit malinaw na noong sila ay nagsasagawa ng pagkubkob. May tao pa sa loob ng sasakyan, bakit biglang walang tao? Bigla namang itinaas ng hepe ng pulisya ang alpombra sa sahig. Sa ilalim ng pinto malapit sa sahig ay may mahabang tubo ng imburnal. Agad nagpadala ang pulisya ng isang grupo para bumaba sa imburnal, at nagsimulang habulin. Tumawag naman ang detective mula sa punong tanggapan sa hepe ng pulisya, at ipinaalam na nakakita sila ng isang butas, na may radius na 9mm sa katawan ng halaman sa bahay ni Francois. Ang haba ng butas ay sakto sa isang uri ng camera. Ang Taihan ay nagbebenta sa merkado ng uri ng camera na ginamit ng mga kumag na yun na may radius ng kontrol na nasa 100 metro. Ang pinaka-ideal na lokasyon ay dapat ang apartment sa gusali sa tapat. Magpadala kayo ng tao rito. Sisimulan na natin ang investigasyon doon. Sa kabilang dulo, sina Roy at Cameron ay nakatakas mula sa tubo ng imburnal. Balak nilang sumakay ng basta-basta sa isang kargamento para makatakas sa France. Ngunit hindi nagtagal, natagpuan din sila ng mga pulis dito. Sinimulan nilang halughugin ang paligid para hanapin ang dalawa. Mabilis na sinabi ni Roy kay Cameron na magtakip ng lona para makaligtas sa kapahamakan. Mabilis ding umalis ang sasakyan ng may-ari nang makita ang mga pulis. Pero hindi niya akalain na ilang metro pa lang ang layo niya, hinarang na siya ng mga pulis para inspeksyonin. Nang marinig ang kaguluhan, dali-daling sinabi ni Roy kay Cameron na humawak ng mahigpit sa bakal, at itaas ang sarili para hindi makita ang anino. Pero napakalakas na pangangatawan ang kailangan sa galaw na ito. Hirap na hirap si Cameron na magtagal, nang marinig niyang sinabi ng pulis sa may-ari na isara ang likod ng sasakyan. Bumaba siya bigla, dahilan para biglang bumukol ang tarpaulin sa gilid ng sasakyan. Nang makita ito ng pulis,
Dali-dali siyang umakyat sa bubong ng sasakyan para tingnan ang sitwasyon. Ngayon, kailangan na naman ninyong magpakumbaba. Buti na lang mabilis kayong kumilos kaya nalusutan ninyo ang pulis. Kaya hayon, nakalabas sila ng France sa kabila ng mahigpit na inspeksyon. Kasabay nito, nakabalik na rin si Damian sa hotel. Naghanda silang sirain ni Berlin ang lahat ng ebidensya para sa kaligtasan ng lahat. Hindi sila pwedeng mag-iwan ng kahit anong bakas. Pagkatapos nilang tipunin ang lahat ng damit, sapatos, at gamit sa bahay, inilagay nila ito sa bathtub at saka binuhusan ng 1 galon ng nakakasunog na kemikal. Pagkatapos, gumamit ng vacuum at panlinis para linisin ang bawat sulok ng bahay. Sa huli, ikinalat ni Damian ang buhok ng ibang tao sa buong silid. Ngayon, hindi sila basta-basta makakatakas dahil sa lahat ng dako, may mga CCTV. Isang maliit na galaw lang, patay na tayong lahat sa pagkakataong ito. Agad na tinawagan ni Berlin si Kayla. Inutusan siyang pasukin ang sistema ng hotel, at burahin ang lahat ng video na nakuha ng CCTV nitong mga nakaraang araw. Nang marinig iyon, dali-dali niyang binuksan ang kanyang computer at kumonekta sa sistema. Nakakalungkot lang dahil nasa gitna tayo ng dagat, kaya mahina ang signal dito. Ang tagal bago siya maka-login sa sistema. Nang malapit nang dumating ang mga pulis, may himalang nangyari. Hindi lang matagumpay na nabura ni Kayla ang datos, kundi naputol pa niya ang koneksyon ng mga kamera sa loob ng mahabang panahon. Kinabukasan, pagkatanggap nila ng balita, agad silang gumamit ng paraan ng pagpapalit ng kumot sa hotel para makatakas, at nang makapasok ang mga pulis sa kwarto, wala nang tao roon. Nasira na rin ng mga kemikal ang lahat ng ebidensya. Samantala, nakatakas sina Berlin at Damian, pero madaling mapansin ng pulis ang kotse. Kaya nagkaroon sila ng ideya, kaya silang dalawa ay nakalabas ng Paris bago pa sila mahuli. Pagkatapos, nagbisikleta sila papunta sa lugar kung saan sila nagkasundo, handa nang magpakasasa sa napakayamang buhay.